Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomento na po tayo mga kababayan. Ang ating pong Vice President ay nananawagan po na tugunan po ang mga pinahayag po ng mga ex-18 Marine po natin, itong mga mga Marine na 18 po, mga dating personnel po ni Saldico, mga bodyguard po ni Saldico to mga kababayan. At syempre po nagpahayag po dyan ang ating Vice President. Ito po, meron po siyang pahayag sa social media at meron din pong balita. Basahin po muna natin itong pinag-uusapan po sa social media na sinasabi po ayon po sa ating Vice President. Ito po mga kababayan. Ayan po, basahin po natin. Ayon po sa ating Vice President, ang mga testimonya ng mga dating security personnel ni Saldico ay lalo pang nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Duterte. Ayan po, taas natin. Dating Pangulong Duterte, Senador Bato de la Rosa, tungkol sa mga presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas. Tama po yon. Ano pa po? Hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkidnap sa aking ama. Ang mga impormasyong ito ay hindi maaaring isantabi o ipagwalang bahala ang ating pong Vice President Sara Duterte. Tama po yung mga kababayan, di ba? Ito po, yan po pinaalala na po dati pa yan ni ating Vice President Sara Duterte. Talaga po yung presensya po ng ICC ay ngayon po lumabas na totoo po pala na ang presensya ng ICC dito ay labas-pasok dahil po kasabwat ang mga pinasabog po ng ating pong mga ex-marine personnel, mga kabayan. Grabe po dahil nakita po mismo nila yung ICC na mismo nagmi-meeting pa doon sa isa sa bahay ni Boying, mga kabayan, at nakita rin po din sino po nakita mga ka-meeting. Mga kabayan, nandiyan po sila Torre, si Tonyo, si Sabah, at marami pang iba, may pari pa mga kababayan at pinopondohan pa nila. At pakinggan naman po natin ang balita mga kababayan. Ito pong sinasabi po ng balita. Umpisahan na po natin. Palagi tayong tinatanong. Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte na dapat seryosoin ang aligasyon ng umano'y dating mga miyembro ng Philippine Marine Corps tungkol sa umano'y anomalya sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng kaso pong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, nakatanggap daw siya ng impormasyon tungkol sa umano'y koordinasyon ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng ICC. Kaya't formal siyang sumulat sa Pangulo para makuha ang opisyal na posisyon ng administrasyon at iginiit-an niya ng Pangulo na hindi siya nakikipagtulungan sa ICC. Ang affidavit ho ng 18 individual na isinumite sa Office of the Ombudsman ay naglalaman ng paratang na ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno umano ay nakatanggap ng pera mula kay Saldico. Binigyan diin ni Duterte na hindi ito usaping pampolitika kundi issue ng soberanya ng bansa at posibleng panghihimasok ng dayuhang institusyon sa internal affairs ng Pilipinas. Ang bahaging ito. Yan po mga tambay, totoo po yan. Talagang nanghimasok na po. Dahil po pinapasok na po nila ayon po sa ating mga Marine. Ayon po sa ating mga Marines, pinapasok na po nila ang presensya ng ICC sa ating bansa. At syempre po, nahandyan po ang matataas na opisyal ng ating bansa. Sa pangunguna po na sinasabi po ng Marines, si Boying. Noong panahon po siya ay DOJ Secretary. Si Boying, si Torre. Hindi po ba? At marami pang ibang sangkot di umano. At yung ngayon, yung congresswoman, mga bayan ng party list, ilang beses nakita yan. Si Sabah, di umano. Si Tonyo, may pari pa. At may pera pang involved. Ayon pa sa ating po mga Marines. Di ba? $2 million nagpapalit sila. Peso to dollar, mga kababayan. Kaya po ang ating Vice President ito po ay hindi na po ligid sa kanya. Matagal niya na pong alam ito. Kaya nga lang po, mga kababayan,
paano po sasagutin ng ating Vice President? Kung mismo ang sangkot yung sinasabi ng Vice President na hindi maipagtulungan at maipag-ugnayan sa ICC, ay mismo siya ang itinuturo dahil siya ang Commander-in-Chief umano. Sige nga, tutugunan po ba ng Presidente na tinatawag na bangag na kanyang ate yung sinasabi ng ating Vice President? Kung ano po ang kung nasaan po ang estado natin, tayo po ba ay nasasakop na at talagang umiiral labas sa atin ang ICC? Wala na po ba tayong sariling soberenya? Ang soberenya po ba natin ay hawak na ng ICC? Dahil mga kababayan, sila na po ang naghahari yata sa atin. Pumapasok na sila. Nakukuha na nila ang gusto nila sa ating bansa. At napatunayan naman po yan, mga kababayan, dahil may mga dokumento. At yan din po ay pinahayag ni Atty. Kapman na lahat po, pati ang mga ebidensya na ginawa nila sa dating Pangulong Duterte ay hindi ka panipaniwala. Meron pang pinapardon at mga chinachap-chap na mga video para lang madiin sa sinasabing war on pulburon ng dating Pangulo. Yung kidnapping lang na ginawa nga nila Di ba? Hindi nila matindigan Lalo-lalo na pag naglabas pa ang Korte Suprema ng desisyon kung nakakuha po ba ng kanyang Bill of Rights at ng kanyang tamang proseso, due process ang dating Pangulo. Hindi po ba? Yan po ang inaasahan natin. Sana po sa lalong mabilis dahil napakatagal na po. Malapit na po mag-1 taon ay hindi pa rin po nire-release ng Korte Suprema ang desisyon kung tama po ba na panghimasukan tayo ng ICC at tama ba ang ginawang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo nang hindi man lang po dinala sa Korte ng Pilipinas at bigla na lang po sinakay sa eroplano. Pilipino pa ang piloto. Pilipino pa galing ang eroplano. Sa Pilipinas pa galing ang eroplano. Nakita niyo po. Kaya dito po unti-unti na po lumalabas yung sabwatan. Hindi po ba? Makikita niyo po yung sabwatan. Unti-unti na po lumalabas Kaya nga po yung sinasabi natin mga kababayan, wala po talagang lihim, lalong-lalo kung masama at napakabaho. Hindi mo maitatago yan Lalabas at sisingaw yan. Kaya nga po nagsingawan dahil nagpapasalamat po tayo dito po sa ating mga ex-marine na talagang nanindigan po sila para sa tama. Hindi po sila nasilaw sa pera. Hindi po sila natakot na ang babanggay nila ay makapangyarihan at nakaupo pa sa Malacanang. Nagpapasalamat po tayo sa mga Marines, mga kababayan, dahil nahandyan po yung tapang nila. Tapang at prinsipyo. Ang talaga ipinaglalaban nila ay yung sinasabing kabutihan po ng milyong-milyong Pilipino at ang ating bansa na hindi po tuluyang mapunta sa bangin at sa kumunoy, mga kababayan. Dahil nga po sobrang bagsak na at paghihirap na nating mga Pilipino sa nangyayari pong pagwawaldas at pag-uubos nila ng pera dahil sa pamumulitika. Mahigit 3 taong pamumulitika, ginagastusan ng pera, pati pala ang ICC umano ay kasama rin sa binabudgetan nila umano. Nakita nyo po, pamumulitika, pagnanakaw, yan po ang nasaksihan natin dahil napakaraming pumutok. Hindi po ba? Yung Cabral Files at yung isang damukal na flood control na hindi natin nakita na pinagmalaki nila. Ang nakita natin, male-maleta. Hindi natin nakita yung mga flood control, ang nakita natin, male-maleta na dinideliver nila. Kasama pala nagkakapera ang ICC umano. Kaya sana po mga kababayan, dito po sa nangyayari sa ating bansa ay matauhan na po tayo. Ang hindi lang naman po natatauhan sa atin ngayon yung mga men in uniform generals natin umano. Hanggang ngayon po ay nananatili po ang ating mga general. Karamihan po, hindi naman lahat, karamihan po ng ating mga general ay nananatili pong bingi, bulag at pipi sa mga ganitong nangyayari na ang ating soberenya ay sinasakop na po ng dayuhan
ayon mismo sa ating Vice President. Sinasakop na po ang ating soberenya ng dayuhang banyaga. Pero ang ating mga men in uniform generals ay nananatili pong mga bingi, bulag, pipi. Di po ba? Walang kakibo-kibo. Pinapasok ng bansa mo ng mga dayuhan at mga dayuhan na nasusunod at ginagamit sa politika ang mga dayuhan. Okay lang sa mga men in uniform generals natin? Ganun po ba? Okay lang po sa mga men in uniform generals pala natin na tayo'y nagiging tuta, aso ng mga dayuhan. At parang, okay na sa kanila mabastos, maliitin, at walang respeto sa ating judicial, sa ating korte, ang banyaga. Ganun po ba? Sa bagay, ganyan po yata talaga nagagawa mga kabayan. Pagka ang maleta na ang umiral at umiikot sa kanilang mga mansyon, umiikot sa kanilang mga kondominium, umiikot sa kanilang mga opisina, mga kababayan, nakapagpapabago yata yan, lalong-lalo na kung mahina ka sa kontrol pagdating sa pera. Madali ka palang mabili. Di umano. Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa ating Vice President, ang kanya pong pangkundina o sinasabing ang kanya pong ginawa sa Malacanang. Talaga hinihintay niya po ang sagot ng Malacanang kung ano po isasagot sa kanya pong gustong malaman kung nasaan na ba ang ating bansa. Ipinamigay na po ba sa banyaga ang ating soberenya. Tingnan po natin kung sasagot po dyan ng Malacanang sa gustong mangyari ng Vice President. At syempre po nagpapasalamat din po ang Vice President dahil nga po tumayo po at nanindigan ng ating mga Marines para po sa tama, hindi po para sa mga magnanakaw, para protektahan nila ang masama. Maraming salamat po sa ating mga Marines at thank you rin po sa ating Vice President. Mabuhay po kayo, Vice President. Siyempre po, isama po natin sa mga dasal po natin, mga kabayan, ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ganun din po ang ating mga Marines ay maingatan din po at ang ating pong buong sambayanan ay maingatan po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong mga dasal, mga kababayan. At thank you rin po sa mga gusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Maraming salamat po mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, at subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Thank you po kay Mila Yi. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, kay Gayet Shena, kay Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Beichi Chiyoko, Jobilin Watanabe ng Japan, si Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, at si Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.